Bida na patuloy lumalakas dahil sa makina Kabanata 11 hanggang 15 nagpapatuloy. Nanlaki ang mata ni Secretary Sara, dahil sa ipinamalas na lakas ni Sintong, ibinalibag niya ang gagambang aswang sa pader. Pagkatapos nitong tumilapon sa pader, may sumunod pang atake, ang patalim ng ating bida na tumama sa kanyang ulo, sabay pinaliyab ito ng ating bida sa kanila tuluyang napatay ang aswang. May natanggap pang 100 puntos ang ating bida. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Captain Lee Sin. Nagulat na lang ang ating bida dahil tinutukan niya ito ng baril. Sinabi niya na hindi pangkaraniwan ang lakas ng kapatid nito, isa itong halimaw, at kahit daw nagkasama sila ng maikling panahon lamang kailangan niyang sundin ang utos sa kanya, pero gustong magpaliwanag ni Liu Ping. Sinagot niya ito na wag nang magtangkang magpaliwanag dahil tatamaan talaga sa kanya ang ating bida. Itinuro naman sa kanya ni Liu Ping ang gusto nitong ipaliwanag, maling tao daw ang tinutukan niya ng baril. Dahil dun na himete sa takot si Secretary Sara. Hindi daw ito maganda para kay Captain Lee Sin. Nanlalabo na naman ang paningin nito. Kinuha naman itong pagkakataon ng ating bida. Agad niyang sinunggaban ang katawan ni Captain Lee Sin para mapatomba. Sinipa naman siya agad ni Captain Lee Sin pero nakailag ang ating bida. Sabay nagapos nito ang isang kamay ni Captain Lee Sin. Nasa hindi magandang posisyon si Captain Lee Sin. Nalikuran siya ng ating bida at tinanong niya kung bakit gusto nilang dakpin ang kapatid niya. Sinagot naman ni Captain Lee Sin na sumusunod lang siya sa utos bilang sundalo kaya wag na daw itong magtanong. Sinabi ni Liu Ping na bumagsak na ang kapangyarihan ng pamahalaan, sabay tuluyan na silang tumomba. Nagkataon naman na kagigising lang ni Secretary Sara at nasaksihan niya ang di kaaya-ayang eksena ng BB time ng dalawa. Gumagawa daw ng skandal ang dalawa. Nang galaiti na sa galit si Captain Lee Sin, sabay nilabas nito ang kutsilyo sa kamay para masaksak ang ating bida. Pero naunahan siya nito, menyukbang nito ang labi ni Captain Lee Sin. Nagalit tuloy si Sintong kaya hinayla niya si Captain Lee Sin sa pakikipaglaplapan nito. Sinabi naman ni Secretary Sara tumigil na sila sa ginagawa nilang kababoyan. Alam daw niya ang dahilan ng lahat. Sumunod daw sila sa kanya. Sa ika-16 na palapag kwarto ng Dean, binuksan na nila ito, tumambad sa kanila. Ang naging aswang na din ng hospital, diretsyong winakasan nila ito. Bilang secretary daw ng Dean, alam daw nito mga isinasagawa nilang proyekto at ang pamahalaan. Ang ministro ng pagamoten na si Zheng Changson ay nag-utos sa mga hospital na gumawa ng virus at iturok sa mga tao na may chips para maging kakaibang aswang. 100 tao na daw ang nasubukan nila pero di nagtagumpay. Ang kapatid lang daw ng ating bida ang naging matagumpay kaya nakakakilabot daw ito. Ngayon nalaman na ni Captain Lee Sin ang masamang balak ng mga mayayaman na tao. Napamura na lang siya ng tangina. Saad pa ni Secretary Sara, ang pag-asa daw na mabuhay sa eksperimento nila ay 0.1%, kaya isang special na aswang si Sintong na gustong makuha ni Zheng Changson. Kaya pala napansin ng ating bida. 10 minuto na nakalipas nung tinawag niya si Sintong para umalis, ay lumapit muna ito sa namatay na aswang. Sabay kinuha niya yung maliit na bacteria at kinain niya ito na parang candy lang. Naalala naman ni Liu Ping kung anong pakay niya kaya tinanong niya si Secretary Sara na saan nakatago ang energy core. Tinanong niya ulit kung alam daw nito ang password. Nagsabi na lang ng opo si Secretary Sara. At sa wakas nahanap na rin ito ng ating bida. Nakatanggap siya ng 500 puntos dahil dito. Tinanong siya ni Secretary Sara kung ano daw ito. Sinabi naman ng ating bida na ito ang energy core at may gusto daw siyang sabihin dito. Pinaalam ng ating bida na may bahay amponan siya at ligtas ito. Gusto niya silang imbitahan na doon na manirahan kasama siya kaysa bumalik sa pamahalaan at maparusahan pa. Pumayag si Secretary Sara na sumama sa bahay ng ating bida. Tuwang-tuwa naman si Liu Ping sa narinig niya. Samantala si Captain Lee Sin ay hindi pumayag makipagsama sa kanya. Pinagpawisan tuloy si Liu Ping, sa isip niya hindi madaling madali ang babaeng ito. Sinabi ni Captain Lee Sin imbestigahan niya ito at kung totoo daw ang benebintang nila hihingi daw siya ng sorry, pero hindi siya sasali sa kanila kahit bumagsak pa pamahalaan dahil kaya niya daw mabuhay mag-isa gamit ang kakayahan niya. Nag-iisip na ng masamang balak ang ating bida para makuha ang babae. Iniisip din ni Secretary Sara na isang palaban na babae si Captain Lee Sin, hindi ito madaling maloko. Ginamitan na siya ng malupitong drama ni Liu Ping. Alam daw nito na bata at maliit ang tingin sa batotoy ng ating bida. Pero desidido pa rin si Liu Ping na makasama ang hari ng kamatayan. Binigyan naman siya ni Captain Lee Sin ng pagkakataon kung kaya daw nitong labasan ng 5 segundo lang dahil kung hindi ay babarilin niya ito sa ulo. Kinabahan na ang ating bida dahil sa 5 segundo na kailangan niyang maglabas ng bagay para mapapayag ito sa gusto niya. Nakakita ng isang libro ang ating bida. Ito isang Vivamax na libro na may pamagat na Playboy. Biglang pumasok sa isip niya pwede malaman ng system ang pagkatao nila at si Captain Lee Sin ay sumusunod lang sa utos ng nakakataas sa kanya.
Bumili siya sa system ng bakal gamit ang puntos para gawing ID, at nagsalita na siya na kailangan niya ng aminin ang totoo. Isa daw siyang espesyal na investigador ng pamahalaan nakatalaga sa proyektong ito at ang kanyang tungkulin ay gumawa ng bahay amponan para sa mga mamamayan walang matakbuhan. Napasabi na lang si Captain Lee Sin na pinaprank daw siya nito sa isip din ni Secretary Sara halatang peke ang ating bida. Pinakita ng ating bida ang kanyang ID para maniwala sila. Inis kanya ito at lumabas na totoo ito. Ngayon alam na ng ating bida papaano niya maloloko si Captain Lee Sin. Gulat siya dahil nagsimula ng magsermon si Liu Ping, sa katapusan daw ng mundo nagsasarili daw si Captain Lee Sin dapat daw bilang sundalo kailangan niyang tulungan ang mga nahihirapan na mamamayan may kasama pang akting, ang ginagawa niya daw na pagiging duwag ay hindi matatawag na isang tagapaglingkod ng sambayanan, natauhan sa kanya si Captain Lee Sin, sabay tinapik ang balikat ng ating bida at tinawag siyang ogag. Lumapit siya sa ating bida at sinabing magaling daw ito magsermon. Tama daw ito bilang isang sundalo tungkulin niyang pagsilbihan ang mga tao, napakalakas din daw ng amats ng ating bida dahil niyaya niya sa bahay amponan ang hari ng kamatayan sinagot naman ng ating bida kung anong espesyal dun. Sinabi ni Captain Lee Sin na hindi nagtatagal sa mundo ang mga nakakasama niya at nilaplap din daw siya ng ating bida sana daw magtagal ang buhay nito at di agad kunin ni Lord sabay nakatanggap ng 10 kasikatan at 200 puntos galing sa system. Parang hindi daw maganda ang kutob ng ating bida parang nasa alanganin ng bahay amponan nito. Tiningnan ng ating bida ang biodata ng 2 babae sa system, pagkatapos ay nag-grocery sila sa kantin ng ika-16 na palapag na walang bayad libre. Bising-bisihan naman si Lai Yoping sa kakatingin sa biodata ng 2. Pag berde daw ay mabait at pag pula ay masama sa bahay amponan, napansin niya ang kanyang kapatid na mahilig sa gatas dahil bumalik ito sa batang isip, at paborito nito ang gatas ng kanyang tita Maran. Titingnan din ni Lai Yoping ang tita nila kung buhay pa ito pag may time, pagkatapos ay tinanong niya ang system na ipakita sa kanya ang biodata ng kanyang kapatid. Nakakalito daw ang nakalagay sa kapatid niya dahil hindi pa nabuksan ang kakayahan nito ay sobrang lakas na nito. Sinunod naman niya ang kanyang biodata, about kamay niya na daw ang level 2 pero kailangan niya peren magsumikap para lumakas, pinapagawa niya na kay system ang design para sa pumping room, canteen at restroom. Kung pwede rin daw magkaroon ng cafeteria na walang pagkain, habang busy siya ay may tumawag sa kanya na direktor. Si Secretary Sara lang pala may nahanap itong bakal at plastic na materialis na magagamit nila. Natuwa sa kanya ang ating bida, alam na daw ni Secretary Sara ang plano nito na magtanim ng mga halaman, sumabat naman sa kanila si Captain Lee Sin sinabing matalino daw ang ating bida. Simula nang marinig niya may hinahanap ito alam niya na daw na magtatayo ito ng grow the garden kaya nakahanap na siya ng mga pangtanim tutulong din daw siya sa pagtatanim. Sinagot naman siya ni Liu Ping matalino daw ito karapat dapat na maging party ng bahay amponan, sinabihan naman siya ni Captain Lee Sin na umalis na sila dahil gusto na nitong makita ang bahay amponan, sumang-ayon naman ang ating bida habang naluluhang binanggit na kung naging matalino lang daw siya. Medyo na-disappointed ang 2 babae dahil sa imbornal daw sila itetera ng ating bida, dito daw muna sila dadaan dahil ang daanan papunta sa bahay amponan ay naharangan ng mga bato. Gumagapang na sila sa imbornal tinanong ni Captain Lee Sin kung bodega ba ng mga gulay ang bahay amponan sumagot si Liu Ping hindi daw, nagtanong ulit si Captain Lee Sin gaano ito kalaki. Sumagot naman ang ating bida malaki daw ito at maambak pa habang pinagmamasdan niya ang langit. Sa wakas dumating na sila sa bahay amponan, nagulat sila sa laki nito. Iniisip ng 2 babae maliit lang ito at bibisita lang daw sila dito. Kinakabahan na ating bida dahil hindi pa niya naayos ang buong lugar hindi niya kasi inaasahan na may sasama na sa kanya. Oras na para ipagyabang ng ating bida ang kanyang bahay amponan, ang buong lugar daw ay kontrolado ng artificial intelligence at sunod niya nang itinuro ang tulugan, tubigan at pinagkakainan. Una nilang pinuntahan ang canteen may AI na tagaluto dito kaya daw lutuin lahat ng uri ng pagkain sa mundo. Sunod naman ay ang tubigan pinagkukunan nila ng inumin at pampaligo. Pagkatapos ay sa tulugan naman sila may double deck na 10 tao ang kasya kapag naayos na daw ang core magkakaroon ng mainit na paliguan nasa sabik na tuloy si Secretary Sara. Pumunta na sila sa pangunahing pinto na labasan at binuksan ito ng ating bida. Nang makalabas na sila tumambad sa kanila ang malalaking bato na kaharang sa daan kagagawan daw ito ng alalay ni Captain Lee Sin, nagsabi naman ang captain na ipaubaya na daw ito sa kanya. May lumabas sa kamay niya parang cellphone, tinanong naman ni Liu Ping kung ano yun sinagot ito ni Captain Lee Sin manood na lang ito at matuto, idinikit niya ito sa batong nakaharang sa daan, maya-maya sumabog ito na parang granada. Namangha tuloy ang ating bida saad naman ni Captain Lee Sin, yan daw ang gamit nila na tagabutas sa mga pader.
Inubos na ni Captain Lee Sin ang mga aswang sa lugar kaya ligtas na ito. Nagpatulong naman sa kanya ang ating bida bantayan nito ang pintuan, habang inaayos ng ating bida ang malaking makinaryang motor. Sa wakas na ayos niya na ito gamit ang nakuhang core energy, nagparamdam naman sa kanya si system na pwede nang maging level 2 ang bahay ampunan. Ayos daw sabi ni Liu Ping, sa kabila naman ng mga babae nagsimula na silang maligo, ng mainit na tubig ang sarap daw sa katawan, ito daw nagbabalik lakas sa kanila kahit malalaki na ang kanilang dinadala. Nagsimula nang mag-upgrade ang system sa bahay ampunan level 2, aabutin nito ng 6 na araw 5 oras pagkatapos nito mauubos na lakas nito sa loob ng 4 na buwan, may bago na namang natuklasan ang ating bida kasama na ang paggawaan ng baril at isang portal. Nainggit naman si Secretary Sarah dahil napakalaki ng joke ni Captain Lee Sin sinagot naman niya ito hindi rin daw maliit ang kay Secretary Sarah hindi niya rin inaasahan makakaligo siya ng mainit na tubig at kailangan nila siguro pumunta kay Liu Ping. May mga damit din daw pala ang bahay amponan, nagulat si Liu Ping sa pagdating ng dalawa. Nagreklamo dalawang babae masyado daw labas katawan nila sa mga damit. Pinaalam ng system ang mga gawang damit ay naaayon sa kagustuhan ng ating bida. Nabatukan tuloy siya sa ulo sa susunod daw wag ganitong damit. Nagsimula na silang magpulong para sa kanilang hinaharap. Binanggit na ni Secretary Sarah mga pagkain aabot ng 1 buwan at wala silang problema sa tubig at ilaw ang unang prioridad nila ay pagkain ikalawa ang energy core. Saad ni Captain Lee Sin pwede silang makahanap ng pagkain sa 1 kilometro ang layo tungkol naman sa gamot marami daw sa hospital na katabi nila. Nagtanong si Secretary Sarah kung ano pa daw ang gustong idagdag nito. Sa isip ni Liu Ping matatalino daw ang kanyang mga kasamahan napasabi na lang siya na maganda daw ang naging plano pero hindi magandang naglalabas sila lagi para kumuha ng pagkain, sumama daw ang dalawa sa kanya dahil may gagawin sila, yung sinabi daw niya na grow a garden dito niya gagawin sa tubigan dahil malawak daw ito. Tinanong ng dalawang babae kung kailangan ito ng tulong dahil marunong din silang magbongkal sinagot na lang ng ating bida na wag na, inutusan niya na si system na gumawa ng grow a garden. Biglang may nagsilabasan na kamay na bakal at nagsimulang magtrabaho, pinahanga na naman sila ni Liu Ping sa loob daw ng 2 araw ay matatapos na ang grow a garden, sa isip ni Captain Lee Sin ang ating bida ay magaling sa artificial intelligence, sa kanto naman sa labas ng hospital. Si President Lee na humihingi ng saklolo, tinatanong siya ng isang babae kung kilala nito ang nasa larawan sinasagot lang ni President Lee na iligtas daw siya at huwag papatayin, tinanong ulit siya kung nakita niya ito, hindi daw niya ito nakita. Kawawang nilalang daw sinabi ng ibab dahil magiging aswang na ito, sinabihan sila ni President Lee na iligtas daw siya dahil napakayaman niya ibibigay niya daw lahat hilingin nila, biglang na high blood ang babae nang marinig niya ang salitang mayaman. Kinuha niya yung bestbat sa bata niya, sabay sinandok niya sa mukha si President Lee gamit ang bestbat, inapakan niya ang betlog ni President Lee dahil galit siya sa mga mayayaman, hindi daw alam ni President Lee kung gaano kahirap mamuhay mahirap, ang mga katulad niyang mahirap lagi daw inaalipin at alipusta ng mga mayayaman buti na lang nagkaroon ng virus na sakuna bumagsak ang pamahalaan at sila na ngayon naghahari ng mga walang chips. Pagkatapos ay pinutang ina niya ang mga mayayaman sabay diretsyong hinampas sa ulo si President Lee, tinawag naman siyang malaking ate ng isa sa bata niya malaki daw ang bigayan sa kanila paldo daw sila kay Zheng Changsan, okay lang daw yun dahil masama daw lahat ng mayayamang tao ngayon sila na maghaari sa katapusan ng mundo at wawakasan nila ang mga mayayamang aso. Kinagabihan sa bahay amponan, kinakabahan na ang ating bida hindi siya makatulog. Dahil unang araw siyang matutulog kasama ang 2 babae sa isang kwarto, hindi nila alam virgin pa ang ating bida kahit na may jowa pa ito hindi niya pa ito nabibembang, sinabi niya na lang sa system na ipakita daw sa kanya ang level 2 na grow a garden, busy ang ating bida sa system patungkol sa mga kasuutan at baril di niya napansin umupo na si Secretary Sarah. Pagkatapos ay naghubad ng sando saktong napatingin naman si Liu Ping at nasabing kaakit-akit. Pumunta na ito sa harap ng ating bida at ipinakita nito ang lawak ng bataan, nalilito na ating bida dahil ang palay na ang lumapit sa manok. Hindi daw siya pwedeng gumawa ng ingay baka mapagkamalan siyang manyak ni Captain Lee Sin, sa isip ng ating bida ay nagsasabing wag po tita. Tumabi na sa kanya si Secretary Sarah hindi alam ng ating bida kung anong gagawin niya. Bakit daw sobrang mapangahas ni Secretary Sarah hindi pa sila masyadong close? Idinikit na nga ni Secretary ang kanyang malalaking bundok sa likod ng ating bida, pipigilan sana siya ng ating bida, nang makita nito na tulog si Secretary Sarah, hindi daw akalain ni Liu Ping na naglalakad ng tulog si Secretary Sarah hindi niya rin ito pwedeng gisingin baka mapagkamalan siyang bimbanggiro ni Captain Lee Sin, alam na daw ng ating bida kung anong gagawin niya para hindi siya mapagbintangan. Kinabukasan, puyat na puyat ang ating bida dahil sa ginawa niya.
Sana wala daw makaalam nito. Gusto niya daw subukan ang bagong natuklasan niya na pampalakas. Kinuha niya yung balang nahanap nila ni Captain Lee Sin, at ginamit niya dito ang kanyang mahiwagang kamay. Gumastos siya ng 2 puntos para lumakas ang bala at magkaroon nito ng pagsabog. Wala daw siyang gamit panlaban sa malayo kaya kailangan niyang gumaling sa paghagis, gumastos siya ulit ng 3 puntos dito. Sabay ginamit niya lahat ng puntos niya sa talento. Pagkatapos may natanggap siyang bonus at pinili niya ang master ng guwantes kulay ube, nagsimula ng maramdaman nito ng ating bida, sinusampong na ng arthritis sa kamay ang ating bida, hindi niya na mapigilan ang nangyayari sa kamay niya, sobrang sakit na mas masakit pa sa break-up, kaya naman sinuntok niya yung pader. Saka lang naging matagumpay ang master ng guwantes, ramdam ng ating bida ang lakas nito, mayroon pa itong 3 slot na bakante. May biglang tumawag sa kanya mag-order sana ng pagkain. Sinagot naman ito ng ating bida, parang kilala siya ng customer. Ilang kilometro ang layo nito sa kanyang nagpakilala ang babae bilang si Kelly at kailangan nito ng tulong galing sa ating bida. Umagang malakas ang sikat ng araw na mangha si Captain Lee Sin dahil may mga agila pa daw hanggang ngayon na nabubuhay pa. Malalim iniisip ng ating bida, 2 lang daw sila ni Captain Lee Sin ang lumabas para gumala. Dahil may sakit ang kapatid nito at kailangan may mag-alaga dito. Isang araw na daw nakalipas simuli ng magkasakit ang kapatid niya, sanhi ng kinain nito at dulot din ng pagbabagang aswang, kailangan niya daw ma-upgrade agad ang system sa level 5 para magamot ito. Nabanggit naman sa kanya ni Captain Lee Sin na hindi pipitsugin ang tumawag sa kanya dahil presidente daw ito ng Litian Group at magiging asawa ni Zheng Changsen para lang daw mapalakas kapangyarihan koneksyon ng dalawa. Sinabi niya rin na makakatulong ito sa ating bida para mas lalo nito makilala ang pagkatao ni Zheng Changsen. Nalaman naman ni Secretary Sara kung nasaan ito sa Mall of Asia daw, pwede nila itong iligtas at makahanap din ng masasarap na pagkain. Nagbigay naman ng utos si system sa kanya, una maghanap ng yaman, may pabuya 1,000 puntos, ikalawa kumuha ng mga supplies at isama nila si Kelly sa bahay amponan, pag-asang mabuhay 30%, pabuya 5,200 puntos. Nagsimula na silang umalis ni Captain Lee Sin papunta sa misyon nila. Nagsinyales si Captain Lee Sin na tumigil muna sila. Dahil maraming aswang nasa harap nila at matatagalan sila kapag nakipag-away sila dito, tinanong naman ng ating bida kung bakit hindi nito ginamit ang invisible na damit. Sinagot ito ni Captain Lee Sin na ang damit daw ay may tracking device, matutuntun daw siya kapag ginamit ito. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng ating bida ang bala na pinalakas niya. Nagpasalamat naman ito sa ating bida. Iniisip ng ating bida na mayroon na siyang guwantes na bakal, 40 kilos ang bigat at 2 kutsilyo na may pampasabog. Aalis na daw sila sa loob ng 2 minuto. Tinanong nito kung pinagmamasdan daw ng ating bida ang hita nito, o baka naman, adik ang ating bida sa mga nakastakings. Hindi naman umamin si Liu Ping. Nakakita sila ng isang sasakyan, pwede daw nilang magamit sa daan para mapabilis sila. Wala din daw dapat ipangamba si Captain Lee Sin, siya na daw bahala sa lahat. Itinanong naman niya sa ating bida kung papaano nito makukuha ang susi sa loob. Hindi nila pwedeng basagin ang salamin dahil gagawa ito ng ingay at malalaman ng mga aswang, may paraan daw si Liu Ping. Lumapit na sila sa sasakyan, sabay sinilip ito ng ating bida. Saad ni Captain Lee Sin nakalak daw ang sasakyan, mas maganda raw maghanap na lang sila ng iba. Nilabas na ni Liu Ping ang kanyang mahiwagang kamay, manood na lang daw ito sa gagawin niya. Kitang-kita na umaangat na ang susi ng sasakyan, papunta sa kamay ng ating bida. Itong guwantes daw niya ay napakalakas at branded ang presyo, di raw akalain ni Captain Lee Sin na may ganyang kamay ang ating bida. Tinusok nila sa ulo ang aswang na may-ari ng sasakyan. Pagkatapos ay tinapon nila sa gilid, sabay hamarurot na sila gamit ang sasakyan nito. Lahat ng aswang na madaanan nila ay sinasagasaan nila. Ano daw sa palagay ng ating bida, ilang aswang na daw ang nasagasahan niya. Napakasaya raw nito. Nagsabi naman si Liu Ping sa kanya kung pwedeng hinay-hinay lang ang takbo. Napansin din ng ating bida na naging masayahin si Captain Lee Sin mula nang sumali ito sa bahay amponan. Sinagot naman ito ni Captain Lee Sin ang pagiging sundalo kailangan seryoso at handa sa anumang oras. Kaya nang tumiwalag siya, gamaan na daw ang pakiramdam niya. Tungkol naman sa nagpapasaya sa kanya. Ang ating bida raw kaya kailangan itong mabuhay ng matagal. Kinikilig na napalingon na lang si Liu Ping, at nakita niya ang isang aswang na tinubuan ng maraming ngipin sa mukha. Pumasok sa isip niya na nagsimula na silang magbagong anyo. Samantala sa kabilang banda ng Mall of Asia, maririnig ang mga ingay ng aswang. Habang nagtatago sa loob si President Kelly na nasa hindi magandang sitwasyon, hindi na nakayanan ng pinto at salamin ang mga aswang, pinasok na siya sa loob. At dito nagtatapos ang Kabanata 11 hanggang 15. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.